Hi guys, Happy New Year sa inyong lahat. This is New Year 2026. So January 1st ngayon. Naisipan kong mag-ride kasi nakita ko nga itong Cafe Moto. No? May nag-post nito na dumaan din sa wall ko. At na nagkaroon ako ng interest na bisitahin ngayon January 1st kung ano bang sitwasyon, marami bang mga riders doon, no? Actually, this will not be the first time na nag-Kapimoto ako, no? Kasi alam ko nagbukas ito nung parang right after na mag-ease up ang pandemic. Isa pa nga ako sa mga una doon na parang nabigyan ng ref magnet nila noon na parang promotional dahil kabubukas na nila. So, this will be my second time na makita to. And hindi ako na masyado nakabisita ron kasi tuwing dadaan ako punong-puno lagi ng mga motor doon. Kaya ngayon ko naisipan dahil New Year, thinking na wala masyadong nakaparadang motor. Kasi alam mo pag big bike ka, naparadahan ka ng marami doon sa likuran, mahihirapan ka ng makalabas, no? At napakahirap naman kung wala naman masyado pang motor. Doon naman ako sa malayo pumarada, no? Parang alanganin. Ngayon, kaya medyo napapaisip ako lagi na pumunta dyan. But anyway, today, January 1st nga, bagong taon, I'm thinking na wala masyadong pumunta ngayon doon. At meron din tayong gagawin, so we will quickly have coffee kasi nakalimutan ko na pala kung anong lasa ng kape dyan kasi nung una akong nagpunta doon, ang in-order ko nga cafe mocha, but medyo nagdadahan-dahan ako ngayon sa cafe mocha kasi sa sugar nga, no? So hindi man ako diabetic pero syempre nag-iingat na rin tayo. At para kadalasan na in-order ko yung cafe americano, no sugar. So curious lang din ako kung ano ang lasa ng cafe americano sa cafe moto kasi cafe mocha yung last order ko dyan. At any rate, ito na nga, wala masyadong sasakyan ngayon dito, no? At least dito sa banda sa in between Twin Lakes and Petron kung saan yung cafe moto, nakikita naman ninyo na wala masyadong mga sasakyan kasabay, no? Unlike kapag regular weekend ito, Saturday, Sunday, halimbawa dito sa may Punalo Capital, kadalasan mahabang maabot din sa una sa ano ko ngayon. So yun na nga, yung Tagaytay area syempre naging madalas ko nakikita yung mga post ngayon dahil sa holidays, maraming mga tao nagpapasyal dito sa Sky Ranch, sa Praying Hand na madalas sa Victoria. Kaibigan nating nagpumotor din, no? At tsaka syempre dito may mga on the side makikita pa rin yung nagbibenta ng bibingka, yung sa plastic na bibingka, bibingka, bumbong, gano'n dyan. Ito na tayo sa Petron. Ito na yung Kapimoto. So this is my second time to be here. Ito na yung mga kasamahang mga riders din. Itong nag-hype pa dyan sa ating camera. Anyway, so ito yung sinasabi kong parking area, no? So ngayon wala masyadong tao kasi nga January 1st, no? Ngayon kung iniisip mo na dito ka mag-park sa may unahan, pag naparadahan ka ng mga ibang motor sa likod, nahirapan ka na lumabas. Minsan ang rows dyan umaabot sa 4, no? So kung kayo na sa unahan, hindi ko alam kung paano ka lalabas. So may gagawin din ako dito, kaya quick coffee lang at syempre habang inuubos yung kape, ginagawa natin tong ating trabaho, no? Bakasyon pa naman pero minsan mas maganda na yung bago pa magsimula ulit ang trabaho, medyo na clear out na natin yung ibang mga gagawin, especially may mga deadlines ng January 5th
Monday. So, yan ang balik sa araw ng balik sa opisina, no? Maganda rito sa Kapemoto, no? Kasi kahit na hindi ito air condition yung lugar nila, Tagaytay naman in itself, most of the time sa isang taon ay talagang malamig, no? So yun na nga, ngayon ko na ito natikman ng Amerikano nila, masarap din pala, no? Hindi rin nagkakalayo yung lasa sa mga mas mamahaling kape, gaya ng halimbawa yung Starbucks, which for me is pinakamasarap sa cafe Americano, no? Followed by kape sa Coffee Bean, no? Ito yung mga Yamaha Boys, no? I think yung dala nito isa R6, no? Hindi ako masyadong familiar dito sa mga Yamaha na to. Yung isa yata R1, I'm not sure kung R1 yan, pero parang hindi kasi tunog R1, pero hindi ako masyadong familiar. Yun. So may mga dumating ng ibang mga riders, Underbone, meron ditong dumating kanina na yung Orange KTM yan, ibang riders. So may dumating dyan kasama ng mga Yamaha Boys, yung Kawasaki Z. Hindi ko lang alam yung displacement yan, parang Z650 or Z400 yata yan. Anyway, I'm done having my coffee at pabalik na tayo. Inisip kong pumunta doon sa bandang area ng Sky Ranch, Serene, ikot na sa Merodonta, no? Tapos pabalik na sa may bandang Twin Lakes. So tingnan natin. Yun nga lang, mukhang mahaba ang traffic dito sa may Sky Ranch area. Tingnan nyo naman yan, pulang-pula, no? Parang mahirap na dumiretso pa tayo dyan. Balik na muna tayo at masasayang ng oras natin dyan sa traffic. Big bike pa naman itong dala natin. So making a U-turn safely. Okay, so balik na tayo. So guys, yan ang ating experience dito sa Kapemoto. Masarap pa lang din ang Cafe Americano, mura pa, 89 pesos lang yata, no? As compared to sa Starbucks na 100 pesos yung difference almost, tsaka sa iba pang mas mamahaling kape. So hindi naman nakakalayo. Ang lasa niya almost same as Dunkin Donuts, no? Medyo mas may flavor lang. Ito na yung famous Tagaytay flyover again. Mababa lang pala tong mount ng aking Insta360, kaya hindi makita yung Taal Lake, no? Siguro pag nakabili ako ng mas mahabang selfie stick, no, i-try ko yung mount dito sa may likuran para pag dumaan ako dito sa flyover na ito makikita dito yung lake. Maganda.